Si Kristo ay Panginoon. Yung Ama ay Panginoon. Si Kristo ay Diyos. Yung Ama ay Diyos. Ngayon, ang tanong doon, alam ko, ano ang ibig sabihin? Si Kristo rin ba ang Ama? Yun ang tanong doon . Hindi niya lang ma-express sa Tagalog. Kasi sabi ni Kristo sa 1:30, ako at ang Ama ay iisa. Pag binasa raw na, ako at ang Ama ay iisa, si Kristo rin ang Ama. Mali yun. Sana ang sinabi niya, ako rin yan. Sana ganun. Ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. It doesn't follow when he said that I and my Father are one. It doesn't follow that he is also the Father. And the Father is the Son. No. The person of the Son is different from the person of the Father. Why? Let us ask the Bible. Sa John 1:18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sino ang nakakita? Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Yan. Meron palang bugtong na Diyos. Begotten God. Monogenes Theos. Bugtong na Diyos. Sa ibang translation, sali, bugtong na anak. Ano nga ba ang ibig sabihin ng bugtong? Sa Tagalog, kaisa-isa. Yan ang tawag kay Kristo. Bugtong na anak. Bugtong na Diyos. Di ba siya kaysa doon sa mga anak ng Diyos? Magkaiba yon? Si Jesus Christ is the begotten Son of God, and there is a God who had begotten Him. So, the person of the Father who begot Jesus Christ is different from the person of Jesus Christ whom He had begotten. Tama ba yung mga kapatid? Magkaiba yun . Ang katunayan na magkaiba, yung Ama, saka yung anak, nung binautismuhan si Kristo. Sa Mateo 3:16, pakinggan nyo ang pangyayari. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay, umahon sa tubig. Asan daw po si Jesus? Umahon sa tubig doon sa ilog ng Jordan. Ngayon, ano ang nangyari? At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapate, lumalapag sa kanya. Iba pala yun, Espiritu Santo. Dahil nang mabautismuhan si Jesus, yung anak ng Diyos na nasa ilog ng Jordan, nakita niya nabuksan ang langit. Kung baga, ang ibabaw ng bubong, nabuksan, bumaba ang Espiritu Santo. Si Kristo rin ba yun? Bumababa, lumalapag sa kanya, iba yung bumababa kaysa nilalapagan. Naintindihan niyo po? Si Kristo, iba doon sa Espiritu Santo. Nakita yung Espiritu Santo, bumababa, papunta sa kanya. Ano po ang sumunod? At narito, ang isang tinig mula sa mga langit na nagsasabing, ito ang sinisita kong anak. Saan naman yung galing ang mga tinig? Sa langit naman. Di wala sa pagitan ng langit at lupa, ano? Yung isa nasa lupa. Si Kristo yon, nasa ilog ng Jordan. Yung Espiritu Santo, nasa pagitan, langit at lupa naman. Dahil bumababa mayroon pala sa langit, nagsalita. Ano ang sabi doon sa langit? Na siya kong lubos na kinalulugdan. Sino yung nasa langit? Yung may anak kay Kristo. Sino yun? Iyon ang Ama. Yung Ama nasa langit. Yung Espiritu Santo
nasa pagitan ng langit at lupa, at si Kristo nasa ilog ng Jordan. Siya rin ba yung Ama? Sabi ng Ama, ito ang sinisinta kong anak. Sana kung siya rin yon, sasabihin ron ng Ama, ako rin yan. What? Oh my God! Naintindihan niyo mga kapatid? Anong katunayan yung salitang iisa doon sa Juan 10:30? Ako at ang Ama ay iisa. Hindi ibig sabihin nun, siya rin yung Ama. Siya rin yung anak. Siya rin yung Espiritu Santo. Juan 17:11, pakinggan nyo. At wala na kayo sa sanlibutan. At ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo. Sabi ni Kristo sa Ama, andito siya sa lupa, na nakatingala siya sa langit. Sabi niya, wala na ako sa sanlibutan. At ang mga ito, nasa sanlibutan. Ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Saan daw siya pupunta? Aalis na siya sa sanlibutan. Pagkatapos niyang mamatay. Aalis na siya. Ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila ay maging isa na gaya naman natin.